for today, nandito na naman tayo sa Grab Podcast! Mainit-init, mabilis, at masarap! So for today's segment, pag-uusapan natin ang anak ng kanyang nanay at tatay. Ang nag-iisang Freddy Aguilar! Yan, okay na yan. So ngayon, magpapakilala na ang ating mga hosts. Unang-una, ang nag-iisang. Hi guys, I'm Eve. I'm Belle. I'm Marie. I'm Geraldine. I'm Raven. I'm Shanna. I'm Flo. I'm Joanna. I'm Nika. Angelo. I'm Ari. Hey! Oh, yeah! Alam niyo ba si Freddy Aguilar, nung bata pa siya ay hindi naman talaga siya dapat magiging singer. Dahil hindi naman siya suportado ng tatay niya na i-pursue yung music sa college. Ang gusto ng tatay niya ay maging abogado siya. Pero gusto talaga ni Freddy, passion niya talaga na maging isang musician. At that age of 5, I wanted to be like my father. Gusto ko patulad ng tatay ko. Pero habang nagkakaedad ako, ang gusto ko na lang tumugtog. Natuto ako ng gitara when I was 17. Tapos, ang sabi ng tatay niya sa kanya, may dalawa lang siyang kahihinatnan. Kung pipiliin niya yung musika, mapapariwara daw ang buhay niya. It's either maging pariwara ang buhay niya kapag pinili niya yung musika o maging isa siyang successful na abogado. So si Freddy Aguilar, naging matigas ang ulo niya na anak sa kanyang ama. Sinabi niya sa interview niya na ang tatay niya sobrang istrikto. Kailangan lagi ka nagbabasa ng libro. So every time na sumisilip yung tatay niya, nagpapanggap siya na nagbabasa siya ng libro. Halimbawa, ganito. Yan, nagpapanggap siya na nagbabasa ng libro. Pero, yung libro, may nakalagay talaga doon na mga lyrics ng kanta, kahit anumang klaseng tugtugin, nandun yun, nakaipit yun sa libro niya. Yun ang binabasa niya. Tapos, ang pinili niyang kurso nung nag-college naman siya, electrical engineering. Di ba ang layo? Music, naging abuga siya, tapos naging electrical engineering, di ba? Pero, naging isang electrical engineering student nga siya. Sinabi niya na kinuha niya raw ang electrical engineering para mapag-aralan niya yung paggawa ng music. Dahil tingin niya raw, may kinalaman daw yung electrical engineering, mas mapapabuti niya raw yung paggawa ng music. Kahit yung mga instrumento kung paano tugtugin, kung paano gumawa. Kaya pinili niya yung kursong electrical engineering. Pero nasa puso talaga ni Freddy Aguilar yung pagkanta at pagsulat ng mga awitin. Yung anak, sinulat siya ni Freddy Aguilar. At hindi niya rin pala natapos yung electrical engineering. Kaya, yung dismayado niyang ama, kasi nga, di ba gusto maging abogado siya, mas lalong na-disappoint sa kanya. At sinulat niya yung kantang Anak para ipakita yung remorse, yung guilt niya, kumbaga, sa ginawa niya. Pero although, naging successful naman yung career niya, pero dahil syempre, at somehow, binigo niya yung tatay niya kasi para sa kanya, nadismaya niya, kaya yung sinulat niya yung kantang Anak. Kasi di ba makikita mo naman sa anak, yung sakripisyo ng mga magulang. Pero biglang naging, parang sinuway, although maganda naman yung kahinat na ni Freddy, sinulat niya pa rin yung kanta na yon para rin sa magulang niya at yung sitwasyon niya nung kabataan niya. So yung anak pala is tungkol sa kanya. Mayroon. Yung pagkakaintindi ko kasi sa anak niya, akala ko sinulat niya yan dahil sa anak niya. Future anak. Kasi may nabasa din ako yung kay karoon sila ng parang conflict ng anak niya. Si Megan. Pero it's about him pala. Ano yung naging issue niya sa anak niya? Hindi ba yung about sa bago niyang asawa? Yes. Hindi kasi pabor si Megan sa asawa ng tatay niya. Kasi Megan mas matanda pa siya sa bagong asawa. Speaking of in regards to that, may nalaman pa ako na si Freddy Aguilar, prior to marrying his girlfriend niya, which is yung Jovi Alba, which is that time 16 years old, 2013. Minors. Nag-convert siya to Islamic rites para lang papakasalan yung girlfriend niya. Kaya nga nagkaroon siya ng Muslim name na Abdul Farad. Yes. Yun pala yun. So, yung nag-spark talaga ng controversy, yung issue niya na yun. Pero, sa kabila naman ng lahat ng issue na yun, ano naman yung mga magagandang
aspect or let's say yung influences ng music ni Freddie Aguilar kasi doon naman talaga siya nakilala, di ba? So what do you think the influences pagdating sa moral, cultural, and social aspects kumbaga ng mga kanta ni Freddie Aguilar? Sa cultural naman, malaki yung naging bahagi na doon. Kasi kilala siya sa mga pagbuo ng mga kanta na, kunwari, yung sa Philippines. Example nito is yung Bayan Ko. Sinasabi na yung kanta daw na ginawa niya na yun, which is yung Bayan Ko, para siyang awaiting protesta. Kasi yung patungkol yun sa yung nangyaring people's power. Oo, sa pagmamahal sa bansa. Kaya, ginamit nila yung kanta na yun. Kumbaga, naging anthem na Philippine Revolution noong 1986, yung Bayan Ko. Yeah. Tapos, isa pa yung Lumba, which is, pumapatungkol naman daw yung sa pagmamahal yung sa tatlong malalaking Pilipinas. Oo, yung Luzon, Visayas, Mindanao. Duterte din. Paborito niya musician or singer si Freddie Aguilar. Kasi kinoconsider raw si Aguilar na nationalist singer dahil yung mga kanta raw ni Freddie Aguilar pumapatungkol sa pag-ibig sa bansa, mga tinatakil yung mga social issues kagaya lang ng kanta niyang Magdalena which is about prostitution. Ano pa bang mga kanta ni Aguilar talakay sa social issues? Sa Kuko ng Agila. Patungkol naman sa yun. Sa Kuko ng Agila. Hindi kasi di ba kapag inano natin yung Agila, ano ba nire-represent na yung freedom? It's about oppression. And then yung pagsisik ng freedom, yung independence natin. And tsaka somehow rin, yung mga kanta ni Freddie Aguilar, nire-reflect niya kung ano tayo as a Filipino. Katulad sa Anak, yung pinaka-iconic niyang kanta. Parang, though kahit personal yon na letter niya para sa magulang. Madami pa rin nakaka-relate. Oo, nakikita tayo as a whole kasi parang somehow we relate to that. And Pero anong thoughts nyo? Kasi diba, naalala nyo yung nag-aral tayo sa Art Hub. Diba si Dolphy? Parang meron kasi siyang issue. Tapos nagkaroon pa ng citation kung ilalagay ba siya as national artist. Ganun. Kasi meron siyang may issue siya. Sa Freddie Aguilar, siyempre nagkaroon din siya ng malaking issue. Yun nga, yung nagpaano siya sa minor, pumasok sa minor. Which is, syempre, consider natin siya as unlawful, gano'n. Tapos, ngayon, parang tinitingnan siya as legendary Icon, artist, icon, gano'n. So, anong thoughts niya doon? Bakit kahit gano'n yung nangyari is sobrang pa rin, tinitingala pa rin si Freddie Aguilar? Dahil siguro sa mga naging contribution sa bansa, yung mga music niya, mas na-possible niya yung larangan ng talking music. Kasi sa Anak pa lang saka sa Bayan Ko, ginamit niya yung lingwahe natin, which is yung native language natin na Pilipino. Saka mas sinasalakay nun yung realidad ng buhay. Halimbawa yung pipi at bingi, bulag, katarungan, lahat yon may kinalaman sa kung ano talaga yung mga panlipunang issue na nangyayari sa Pilipinas. So, does Freddie Aguilar promote positive or controversial messages? I think para sa akin, he's a controversial artist. Kasi hindi siya natatakot na sabihin kung ano yung nasa isip niya. And ina-express niya yun through his art forms or music. Katulad yung example is sa political. Ina-express niya yung kung anong gusto niya sabihin sa mga music niya ayon. And hindi siya natatakot na sabihin yon and not to conform para sa ikakabuti niya. Sinasabi niya sa niya kung ano yung sa tingin niya kung ano yung tama ganun. Yes. So I think it's very controversial. So, ano yung in a good way. Yes. And ano yung mga moral values na ine-emphasize niya sa music or performance niya? Nasagot ko na kanina yung sa may anak. I think para sa akin binibigyan niya ng importance yung pagpapahalaga sa magulang and family. Siguro isa rin sa mga moral values is yung courageousness natin. Lumalabas din yung courageousness natin para magpatawad, para maibsan yung sakit na pinaparana sa'yo or dinadanas mo. Ganun. Meron pa yung kumbaga yung empathy niya kasi sa yung kanta niyang Katarungan, pinapakita nun yung social injustices na nangyayari sa Pilipinas. Saka Magdalena rin. Oh, yung Magdalena. Lagi niya talagang sinasali sa kanta niya yung mga societal issues, yung mga dapat itakal na problema ng bansa natin. Ano yung impact nun sa behavior and attitude nating mga Pilipino? Like, every time na natidinig mo yung gusto mo, ano yung nagiging impact nun? parang there's a moment of realization. Yung parang kang nagigising na
Parang there's a moment of realization. Kasi kapag nakikinig ka sa mga awitin niya, kagaya nga na sinasabi kanina, yung, alam mo yung makaka-relate ka talaga eh. Parang halos lahat ng kanta niya, madadamdam mo. So there's like a moment of realization na magigising ka, yung mga bagay na kahit na alam mo, pero hindi mo na napapansin. Kapag nakinig ka sa mga kanta niya, talagang alam mo yung tumatagos sa puso mo, mararamdaman mo siya, maaalala mo na ganito pala talaga yung realidad ng buhay at maaalala mo na magpahalaga sa kung anong meron ka ngayon o kung ano yung mga bagay na sabihin nating mapalad ka na hindi mo dinadanas kapag tinatalakay niya na hindi lang tayo yung tao sa mundo, na marami ring iba dyan na nakakaranas ng hirap, ano yung mga pinagdaanan natin pati sa history or yung mga pinagdadaanan ng mga kapwa Pilipino natin. Kaya masasabi ko talaga na dapat din siyang ihirang na national artist or singer dahil nga dun sa ganung tema ng mga tugtog niya that evokes such feelings, gano'n. So basically, yung music niya, it doesn't just entertain us, but also it teaches us lessons. And ina-encourage na tayo to think deeply. Yes. Then, Kasi maalala nyo sa pop culture, di ba, ang sinasabi doon, mas tinatangkilik natin yung mga bagay na nakaka-entertain sa atin. Kaya nga sinasabi yung mga labas ngayon, yung mga tugtog, sinasabing ang babaw masyado. Yung basta mapalabas lang, basta natutuwa tayo, ayos na yun. Pero kay Aguilar, mahirap tanggapin yung mga kanta niya kasi masakit. Yun. Pero kung pag-iisipan natin ng malalim, malalaman natin doon na yun yung katotohanan ng buhay na isinasantabi natin para sa mga palabas lang na nagbibigay sa atin ng temporary comfort. Pero doon sa mga kanta niya, natatakal talaga yung mga lipunang issue. At kung papakinggan natin yun at isa sa buhay din natin, matututo tayo magpahalaga. Magbigay tayo ng simpatsya sa mga kapwa Pilipino. Tsaka dagdag ko lang it evokes patriotism. Kasi, ayun nga, since ilang beses na nabanggit kanina na tinatakal niya yung mga societal issues sa atin. And parang nabanggit nga ni Ari na nakakaramdam tayo ng parang reality check na ito pala yung nangyayari sa bansa natin. Nag-evoke siya ng feeling sa atin na, alam mo yun, na parang maging aktivista, charot, hindi to do something for our country, ganun. Siguro an eye-opener, no? and correction lang pala kanina, since nabanggit may patriotism, pala siya, dahil nga sa outspoken views niya, na blacklist pala siya during Marcos. Kasi nagiging against siya sa system dati ng Marcos. So dahil doon parang siya, blacklisted siya, ganun. Like di siya pinapayagang mag-perform. Parang tinitingnan siya as rebel, like rebel sa Pangulo. And that time kasi sobrang higpit talaga. Yes, kasi martial law. So ayan, napag-usapan na nga natin yung ibang kanta ni Freddy Aguilar. So, para sa inyo ba, meron bang tumatak sa inyo na lyrics ng isa sa mga kanta niya? Sa akin, meron. Alam niyo yung kantang Estudyante Blues. Ayun, alam ko yan. Alam ko yan. Sample. Yung lyrics kasi ganito siya. Ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Shit, Regine Velasquez! Tawag ng tanggalan. Grabe yung impact niyan sa ating mga estudyante. Diba yung ito niya na yung ako yung laging may kasalanan. Yeah. Parang yung pressure from the society and family bilang estudyante. Super bigat. Yeah. Naman silang bird. Yung pinagsasabay mo yung pag-aaral mo, yung pressure na galing from your society. Kasi yung deep desire na makilala mo yung sarili mo away from the rules na siniset ng society sa'yo. Like, yung kaya mo naman talagang gawin yung mga bagay na alam mong makakapagpasaya sa'yo. Pero dahil may expectation, lalo na yung family mo sa'yo, parang mas nahihirapan kang i-attain yung goal mo. Yung pinaka gusto mo talaga. So, ang nangyayari parang gumagawa lang tayo ng gumagawa para lang sa ikasasatisfy ng ibang tao. Minsan yung mga expectation sa'yo ng family mo, naging cause yun, kaya nag-hold back pa sa ibang mga bagay. Siguro may sa ibang aspect. Kasi parang gano'n na yung nangyayari sa ibang bata. Parang
nagko-comply na lang sila ng mga gawain kahit na hindi na nagusto. Diba? Kasi may nag-expect sa kanila. Tsaka isa rin dito yung practicality. Diba? Mas yung iba, pinipili ayan. ng ibang Kung ano gusto estudyante ng magulang na nila. piliin yung minsan yung pangarap ng magulang nila na hindi natuloy. Diba? Parang si Ayun lang. regular lang din siya mismo. Diba? Mm. Kaya nga nagpapanggap siya na nag-aaral talaga siya ng law, pero pinupursin niya talaga. Pero yung maganda doon, na ipagpatuloy niya pa rin yung passion niya. Pero yung hirap na pinagdaanan niya, parang kang lumusot sa butas ng karayo. Yung feeling na mabibigo mo yung parents mo, syempre yung disappointment mo. Hindi lang naman yung sa disappointment na mararamdaman para sa magulang mo, pero para rin sa sarili mo. Yeah. Ang masama kasi doon, alam mo yung mafe-feel bad ka sa bagay na gusto mo naman talaga. Na yun talaga yung nasa puso mo, pero ayaw ng magulang or mga nakakatanda sa'yo. At bilang nagpapaaral sa'yo, pakiramdam mo, obligado kang ibalik yun sa kanila. Pero hindi mo nagawa. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, namasdan pati pagtulog mo. At sa gabi nagpupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. Sa umaga na may kalong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo.